So, God is good all the time. God is good. Amen. So, sobrang nakaka-bless yung children's church natin. Feeling ako rin kanina parang maiiyak na ako. Kasi parang nakaka-bless na pang ilang years, 6 na ba natin sa Emerge? Wow, July nga pala, no? So, mag-anniversary na yung Emerge, then we achieved something special this year, no? Nakita natin yung children's ministry na successfully meron na silang EGC band. So we are praying for more na mas mahuhon nila yung calling nila kay Jesus. Amen? Amen. So mamaya na raw po ang ating grace offering. So let's proceed. Good morning everyone. Ako si Sister Erica. Sister Erica ako. So ako yung mag-share for this. Kasi sabi ni Lord so wala akong magagawa pag sabi niya. So ayan. So ang title ko, What's Next? Hindi ko alam anong susunod. Diba parang tayong lahat, nagkakaroon kasi tayo ng season of transition. Meron dito students, anak, no? Merong employer, merong employee, no? Meron din namang nagbabakasyon pa ngayon. So, lahat tayo, merong trabaho, no? Sa lahat ng trabaho, nakaka-experience tayo. Meron dyan, nag-resign. Meron dyan na lay-off. Meron din walang mahanap. Lahat tayo nakaka-experience ng season of transition. Lagi tayong napupunta sa sitwasyon na, ano susunod, Lord? Hindi ko na alam. No, na parang, meron din. Tapos na mag-aral, nag-moving up na. Ano susunod, Lord? No? Meron din namang, lahat sa atin, napupunta tayo sa break up. Kapag break up, hindi agad romantically hindi ganon. Break up, kumbaga, una, pwede siyang nag-cut off sa family, no? Meron ding nag-friendship over, or yung break up, pwede rin siyang spiritually in question ka sa puso mo. So parang hindi mo alam, Lord, bakit ang daming nangyayari sa buhay ko? Hindi ko na anong susunod. Parang nandun tayo So, yung habang ginagawa ko yung word, puro trust God yung nasa isip ko. So habang sinishare ko to, no, parang sabi ko, ano susunod? What's next? No? So buuhin natin, what's next? But trusting God with the next season. So before I proceed, no, I wanna share to you what's next, yung experience ko kay Lord. Kasi last year, nagre-review ako for licensure exam, board exam. Pinipray ko lang kay Lord, sabi ko, Lord, gusto ko makapasa. Makakapasa ako. Amen. Makakapasa ako. Nung nakapasa na ako, hindi ko alam anong susunod. Kasi nakalimutan kong ipag-pray kay Lord na, Lord, salamat Lord, na alam ko Lord, pag makakapasa ako, ilalagay mo ako sa ganitong sitwasyon. Nakalimutan ko na nabuo yung prayer ko kay Lord sa gusto ko lang makapasa. So nung nakapasa ako, parang I feel empty, na parang nakapasa na ako, yay, happy. Tapos, hindi ko na alam. Kasi, syempre, nakapasa ako sa word exam, hindi na ako magre-review. Tapos na yun lahat. So, sabi ko, Lord, anong susunod? Parang nagkaroon ako ng ganitong crisis. At again, lahat tayo nandun sa sitwasyon. Kahit ano pang sitwasyon natin, kahit estudyante pa tayo, napupunta tayo sa pagtatanong kay Lord. Hindi ko na alam anong susunod, Lord. No? So, life comes in chapter. No? We won't know until we get there. So, yung bawat page ng libro, hindi natin alam anong mangyayari. Meron akong kakilala, pag nanonood ng K-drama, papanoorin niya episode 1, papanoorin niya, dulo na agad. Hindi niya alam. No? Pero in reality of life, hindi natin yun, hindi natin yun makokontrol. Sa buhay, hindi natin alam ano yung end game. No? Hindi, kahit si Lord, hindi siya nagbibigay ng kahit anong hint. So, we often want to know what's our destination, but God is calling us to trust the process. Amen? So, ano yung good news? No? Ang good news, God is already working. Hindi natin alam anong susunod, but He is already working ahead of us. Lord, hindi ko alam, parang June na ngayon, nakakakalahati na ng 2025, bakit parang di pa rin ako nag-gym? Aray. Parang hindi natin alam kung anong susunod. No? So, even when you can't see it, He's preparing for the path. Uulitin ko, even when you can see it, He's already preparing the path. So, sabi ko habang ginagawa ko to, kinanta ko, ano kanta yun? Even when you can see it, Naalala ko, Waymaker pala yun. Even when I don't see it, you're working. Di ba yan, worship team?
You never stop working. Daming banter, no? So even when it feels like silence, He's already setting the stage. Kahit pakiramdam natin walang ginagawa si Lord, gusto na nating awayin si Lord. Pero meron na siyang ginagawa. Meron na siyang hinahanda. Again, what's next? We are already in season of transition. So ang ating key scripture para sa sharing ko for today is from Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. So sinasabi kasi dito sa Isaiah chapter 43, God speak to weary people. Ano ba yung weary? Ulit-ulit ito na tinuturo ni Teacher Jean at ni P7. Kapag weary, burnout ka. Or sa generation ngayon, burnout. Diba? Nabu-burnout na ako, ang daming ginagawa, ang daming problema. No? So God speaks to weary people. And itong weary people na to, nakakalungkot kasi sila pa yung nakakita ng miracles. Nakita nila yung miracles, pero burnout sila. Parang, sorry ha, parang, oy, how dare them? No? How dare them? Kasi weary na sila, pero binigyan na sila ng miracles ni Jesus, ni Christ. No? So, before, but now, living in captivity. No? Ayun yung sinasabi sa Isaiah 43. So, He says to them, dito sa chapter na to, no, sinabi ni God, and for us also, speaking sa atin, don't stay in stuck in what was. I'm doing something new. No? Amen? So makikita natin dito, forget the former things. So ang i-share ko, himay-himayin natin itong chapter 43. Unahin natin. No? Number 1, no, forget the former things and do not dwell on the past. No? Ayan. Pero sa Canva ko po may gumagalaw dyan, ha? Hindi lang nakikita dito. Pero may gumagalaw dyan. Ayan. So next natin. Ayan. So una dyan, no, let go of what was to make room for what's next. Ano ibig sabihin yan? Let go of what was. Bitawan na natin yung past. Was na yun eh. Di ba pag nag-aaral, no, mga grade school at high school natin dito, past, present, future, was, no? Today, then, future, no? So was, ano yun? Was, tapos where, kung marami, tapos going to, or kung ano yun, ayan. Technicality na yun. So, let go natin what was para merong space yung buhay natin kung anong susunod. Kasi kapag nandun tayo, hindi, valedictorian ako nung grade 6, first honor ako nung grade 1. O, nandun ka pa sa first honor ka ng grade 1, paano ka makaka-move on sa susunod na plano ni Lord kung nag-hold ka pa dun sa dati mong achievement? No? So, let go of what was and make room for what's next. Kasi, we cannot embrace the new if we are always or still clinging to the old. So, some of us, no? Ano ba ibig sabihin nito? Some of us, baka nag-hold pa tayo sa broken relationship. No? Kapag broken relationship, nag-hold ka pa dun sa friends mo na nag-friendship over kayo. Hindi, kasalanan ko kasi yun. Dapat ba ako mag-sorry? Ginawa niya kasi yun sa akin. Patuloy kang nagkakaroon ng question. Hinuhold mo pa yung ano nang nasira na. Nakalimutan mong ipag-pray yung healing sa puso mo at aayusin ni Kristo kung ano yung nasira. No, kasi nagkikling ka dun sa nangyari. Anong nangyari dun? No? And sa ano pa yung nakakapag-hold back sa atin? Yung mga missed opportunity. Sayang, hindi ko kinuha yung scholarship, dun sana ako. Puro ka dun sana ako. Hindi tayo again makaka-move forward kapag patuloy mong pinagsisihan kung ano yung nasayang mo. Let go na natin yun, nasayang na siya eh. Di ba merong tamang tao para dun sa opportunity na yun? Baka may nangangailangan para sa opportunity na yun. Amen? And failure, we won't forget ourselves too. No? Failure, ibig sabihin, no, kung ano yung, hindi ka pa rin maka-move on na hindi ka pumasa. No? Halimbawa, hindi ka pumasa sa periodical exam, kaya ka nag-75 sa grade. No? So, nandun ka pa rin sa hindi kasi ako nag-aral, dapat ganito, dapat with honors ako, dapat. Hindi mo mapatawad yung sarili mo sa failure na kung ano yung pinagdadaanan natin. Hindi tayo makaka-move forward. Meron ako dyan isang example, no? Naghanap ako, Lord, ang hirap pala gumawa ng word kasi kailangan ko pala maghanap. So, nahihirapan. So, una dito, Lot's wife looked back and became the pillar of salt. Alam niyo po ba yung story na to? Oh, hindi alam. Meron akong picture dyan.
Ayan, no? So Lot's wife, looking back and becoming pillar of salt. Ano po ng context dito sa Bible? O, di ba? Di ba? Inaral na yan sa Children's Church. So dito, ang story dito, nagkaroon kasi ng distraction sa lugar nila, no? Distraction ni Sodom and Gomorrah. No? So, anong ginawa? God helped them. Tinulungan silang makatakas, no? Sila Lot. Si Lot yung lalaki, yung father of the family. No? So sinabi lang ni Lord, sinabi lang ni God, huwag kayong lilingon. Magtiwala kayo sa akin, tumakas na kayo, huwag kayong lilingon. Pero yung asawa niya, yung mother niya, lumingon. The moment na lumingon yung mother, yung asawa ni Lot, naging pillar of salt siya. No? At yung mga anak niya, nag-worry pa rin sa kanya, pero kailangan nilang move forward kasi ang instruction, wag lilingon, lumingon siya. So anong ibig sabihin nung paglingon ng asawa niya? It implies more than just a glance. No? Hindi lang siya simpleng lingon lang, hindi pagsunod. Hindi lang yon. Kasi yung wife ni Lot, no, nagsasuggest siya ng hesitation. Hindi siya nagtiwala kay Lord. No? Nandun yung longing, hesitation, at nandun yung puso niyang bumalik. No? Parang ganun din tayo sa reality of life, no? Yung journey natin, magtiwala kayo kay Lord. Kung mag-hesitate tayo, mag-move forward at lilingon tayo, baka ma-stuck tayo doon. Yun yung worst case scenario. No? As a result, naging pillar of salt yung asawa niya. Literally naging pillar of salt siya. And yung pagtingin niya, sinisimbolo doon, yung heart niya still tied to the past. No, unable to fully trust God's deliverance and move forward. So, when we cling to God, to what God is calling us to leave behind, we risk of becoming spiritually stuck. No? Ulit, when we cling, kung panghahawakan natin yung sinasabi ni Kristo na bitawan natin, doon tayo napupunta sa sitwasyon na baka ma-stuck tayo. No, pinanghahawakan pa natin yung pagsisisi, pagdududa, pagko-question. Kapag panghahawakan pa natin, nangyari na yun eh. Wala kasi ako, kaya ganito lang ako kasi hindi ko kasi nagawa yun. Pagko-questionin natin yun, doon napupunta sa delikado yung spiritual walk natin sa kaharian ni Kristo. Amen? Amen. So, dito next, another example ko is tungkol kay Paul. Ito pinaka-favorite ko simula nung naging Christian ako. Yung story ni Paul yung pinaka-favorite ko. No, sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 13, forgetting the past, no? Forgetting what is behind and straining forward is ahead. So, ito kasi si Paul, no? For the context, si Paul, sino si Paul? Ayan, sanay kasi akong may recitation. Sino si Paul? Siya yung apostle, no? Apostle si Paul. Pero in the past, si Paul, persecutor siya, no? Yung persecutor, sinasaktan yung mga tao. Uulitin ko, si Paul, persecutor siya. At what's worst, ang pinapersecute ni Paul, ang mga Christians. No? Meron akong picture dyan. No? So, ibig sabihin, ang daming mistakes ni Paul. No? Ayun yung mga halimbawa. Diba? Ito yung mga tinuturo ni Teacher Jean at ni P7, stone to death. No? Babatuin hanggang mamatay. Ayan yung ginagawa ng mga persecutor sa Christian. Christian ka, naniniwala ka sa Kristo mo, ito. No? Kasi meron silang Panginoon nilang sarili. Meron silang kulto na pinapaniwalaan. So kapag may nalaman silang Kristiyano, sinasaktan nila. At yan ang dating trabaho ni Paul. Litin ko, yan ang dating trabaho ni Paul. Pero, no, anong connect po doon? No, anong connect doon, Ate Erica? Let go of what was dito kay Paul. No, kasi he emphasized that he doesn't let his past define. No? Ayun yun past is past, never discuss. No? Ayun yung mga uso-uso. No? Pero, in our spiritual walk, no, we do not let our past. Kaya nga tayo tinatag born again. No? We are born again because we accept Christ in our life. No, ayun yung ibig sabihin nun. Kasi kapag meron yun na piloso po ako sa labas, born again, nanganak ulit, pumasok ka sa mama mo? Hindi ganon. No? We are born again, we are renewed. Because we accepted Christ. Yung past na ako, no, tinitake kasi nila yung literal, natatawa, baka nang joke din ng ganon. No? So parang,
hindi siya literally. No? In a sense na yung dating tayo, hindi na tayo ganon. We are born again. No? So sabi ni Paul, doesn't let his past define. Bago na siya. Renew na siya. Actually nga, hindi nga siya Paul, di ba? Anong dating pangalan niya? Saul, di ba? Naging Paul na siya. Nung born again na siya. Instead, itong si Paul, nag-focus siya sa goal niya of becoming more Christ. No? And fulfilling his calling. Medyo ayun yung natatakot ako no? Natatakot, baka calling ko to. Ayoko. May sarili akong plano. Gusto kong maging model. Pero hindi maging model yung gusto ni Lord sa akin. So, di ba? So, makikita mo, yun yung nakakatakot. Kasi kahit gano'ng kaganda yung gusto mo, kaso gusto ni Kristo mag-share ka dito sa Sunday. Gusto ko nga dito. So, hindi gano'n. Yun yung nakakatakot. Nakakatakot in a sense na dinadala ka ni Kristo sa tama. Na marirealize mo siya in the long run. At that moment, di mo marirealize puro pagsisisi. Ano ba to, Lord? Bakit ako nandito? At the end of the day, kaya pala ako dito nilagay ni Lord. Kasi kung nandun ako, baka napahamak ako. Nung baka nandun ako, halimbawa, may nangyaring masama dun sa place na yun. No? So, letting go of the past, no? Letting go, ano ba sinasabi dyan? Letting go of past sin, regret, or even accomplishments is essential for growth and transformation. Mahalaga pala yung pagla-let go. No? Hindi lang sa crushes natin. I-let go natin yung mga naging kasalanan natin. Kasi baka kaya tayo, nahihiya ako kasi nagkamali na ako dati kung puro ka nagkakamali, hindi ka matututo. No? Ayoko na, nakakahiya na kasi pinagalitan na ako dyan, ayoko na. No, pinagalitan na ako, ayoko na mag-church. Ayun yung sinasabi ko sa taas, no. Hindi naman yung mga tao dito, hindi si P7, hindi si Teacher Jean, hindi si Ate Tessa, yung reason bakit tayo mag-church. Nandito tayo kasi gusto natin makarinig ng Word of God. Gusto natin magkaroon ng dagdag na knowledge tungkol sa Kanyang salita. Meron yung nangyari yun. Share ko lang bilang naging ilang years naman na ako dito sa Emerge. No? Meron yung sobrang galit sa akin. Ito, paulit-ulit ko tong kwento, no? Sobrang pinapagalitan ako ni ate, ate, na ang lala nung away namin, na natatakot na ako sa kanya. No? To the point na, ayoko talagang ma-encounter si ate, kasi natatakot ako. Kasi may nagawa akong sobrang mali, sobrang sama. Ayan, umubo siya, diba? So, pero, nangyari yung napagalitan niya ako Wednesday. Sabi ko, oh my God. No, i-share ko na anong kasalanan ko. Na-aksidente ako sa e-bike ni ate, galit na galit siya. So, galit na galit siya kasi nasira ko. Hindi, joke lang ate. So yung e-bike, napagalitan niya ako. Kasi syempre, nasemplang ako dyan sa Catleya dyan sa Mindanao. Nasemplang ako Yung galit niya kasi, pinanggagalingan yung galit niya, baka napahamak ako. Hindi yung galit niya nasira. Pero syempre, at that moment, di ko alam. Lord, galit siya, yung e-bike niyang mahal. Ganun yung iniisip ko. Natatakot ako. At Wednesday yun. Anong meron sa Wednesday, EGC? Prayer. Oh my God. Papasok ba ako sa prayer? Takot talaga ako sa kanya. Galit siya. Yung galit niya, nanginginig talaga siya. Nakikita ko siya. So, nung nagalit siya, hindi. Sabi ko, baka isipin niya. Tsaka hindi naman siya, si Lord naman. Kaya takot ako sa kanya, nag-prayer ako. Tapos feeling ko, successful ako. Feeling ko, ewan ko, sana siya, nabawasan yung puso niya, yung galit niya. Pero hindi siya nag-pray kasi kasi galit siya. Parang pinag-pray siya ni Pisa, hindi siya nag-pray. So natakot ako lalo. Pero nag-pray ako, nag-on mic ako sa Google Meet. Nag-pray ako. So parang, hindi ka makaka-move forward. Ano-anong essence ng sinishare ko? Kung nandun ka pa rin sa regret mo na may kasalanan ka sa isang tao, di ka makaka-move forward. Baka ang worst case nun, ang awkward lang panghabang buhay. Paano kapag merong nangyari? Huli na ang lahat. Kaya instead na magkaroon ka ng growth, maayos yung relationship, maayos yung transformation sa buhay mo, hindi ka naka-move forward dahil nandun ka sa takot Na baka mas nakakatakot ang magsisi. No, mas nakakatakot hindi subukan. Kaya ayun yung prinsipyo ko lagi Although itong prinsipyo na to, natutunan ko lang din kila P7 na huwag mo ayawan ng isang bagay. Kahit ayaw mo, try mo lang. Kapag hindi mag-work, edi hindi talaga para sa inyo yan, di ba?
'Di ba, kids? No, kapag try nyo lang, hindi automatically no, kahit ngayon nga ayoko nga mag-share, pero try ko lang. So, try lang natin, no? Kung mag-work, edi, praise to God, no? So, ayun yung sinasabi, let go of what was to make room for what's next. Bawasan natin kasi paano tayo madadagdagan ng biyaya ni Kristo kung sinasara na natin yung sarili natin. So, bawasan muna natin lalo yung mga negativity sa buhay natin. No? Next. No? Amen. So, next. Saan yung paper ko? Yan. So, next is, itong pangalawang part ng ating verse. No? See, I am doing a new thing. No? Tapos na tayo dun sa pag-let go ng past, dito tayo sa doing a new thing. And it springs up. No? Do you not perceive it? Next natin. Ayan. So God is already working in what looks like a wasteland. No? So merong ginagawa si Lord. Kung pakiramdam natin wala siyang ginagawa, meron. No? Unang example natin siya, no? Bible natin. Joseph didn't see the palace from the prison. No? From Genesis. Next. Ayan. Yan yung example. Ano bang nangyari dito kay Joseph? No? Kasi, Joseph was betrayed by his brothers. Betrayed, trinaydor siya ng mga kapatid niya. No? Kasi ang pinakakampi natin dito sa mundo si Kristo. Kahit pamilya natin si Kristo pa rin pinakakampi natin. No? Kasi si Joseph, binitray siya ng brothers niya. Anong ginawa sa kanya? Benenta siya at gawing slave. No, sold into slavery, falsely accused, and thrown into prison. No, bakit natin ito, anong connect niya, Ate Erica, doon sa God is already working? Kasi, sa lahat ng mga na-experience ni Joseph, hindi niya alam na pinoposition na pala siya ni Kristo para maging leader ng Egypt. No? Pero, ang tanong, ginawa ba yun ni Kristo sa kanya? Hinayaan ba siyang maging ganyan yung ex? Hindi yun hinayaan ni Kristo mangyari sa kanya. All the more, kapag nangyayari yung ganitong mga hindi mabubuting pangyayari, mas panghawakan at mas maniwala tayo kay Kristo. Amen? So, amen. So, dito, behind the scenes, kahit na-experience niya yun, pinoposition na pala siya ni Kristo na maging leader sa paanong paraan. No? Na sa lahat ng na-experience ni Joseph, no, siya pala ang magiging future second in command sa Egypt. No, kasi syempre sinong first? Of course, yung Pharaoh, yung king. No? So, ano bang ginagawa ng second in command, 'di ba? Ang second in command, no, ibig sabihin second in command to save nation from famine, sa kagutuman. Kasi ang magiging trabaho pala ni Joseph in the future is to manage the crisis. To help, siya yung halimbawa, yung Pharaoh, yun yung taga-decision. Pero ang nagtatrabaho, no, sa lahat ng mga administrative na works, si Joseph. No? So, si Joseph, eventually, ang ginawa niya, oversaw, siya yung tumitingin siya, ayusin natin tong pagdidistribute ng bigas. No? So, yung pagiging ganun na trabaho niya, na hindi niya inaasahan. Kasi syempre, grabe na yung nangyari sa buhay niya. Na-betray, binenta, kinulong. At the end, no, ilang years after, siya pala ang magiging second in command sa Pharaoh. No? So dito, eventually, he saved Egypt from starvation. So ano makikita natin dito? No, even Joseph, hindi niya nakikita yung palace. Kasi nasa kulungan siya, paano niya makikita? No? So even Joseph couldn't see the palace. Pero God was preparing the palace for him. Amen? So dito, yung suffering ni Joseph, yun yung soil which his destiny would spring forth. No? Na yung new thing na sinasabi dito, ito yung motion before Joseph could perceive it. No? So, yung new thing, see, I am doing a new thing, now it springs up. Balik ka nga sa previous slide. No? Makikita natin dito how God works. No? Hindi sa lahat, ano ba to, nakahiga lang ako, hindi naman nagre-reply sa akin yung mga tinawagan kong trabaho. Kapag mga ganong pangyayari, merong ginagawa si Lord. Kung pakiramdam nating wala siyang ginagawa, meron. No? Kasi most of the time, no, sa lahat ng circumstances natin, waiting season
is part of God's active plan of renewal and purpose. Amen? So, yun yung mga unseen. Kasi lalo sa atin, no, yung waiting, yung paghihintay, ayun kasi yung pinakamahirap, no, nakakainis naman. Sabi, 8 a.m. yung usapan, 11 na, wala pa siya dito. No? Ayun yung nakakainis sa buhay, yung paghihintay. Pero habang naghihintay tayo, merong ginagawa si Kristo sa buhay natin. Amen? So, amen. So, meron akong pangalawa dyan. So, God is already working, no? Meron dyan, David was anointed king. No, in the previous Sunday, tinanong ko yung children church. Tinanong ko sila, kapag sinabing David, ano masasabi nyo? Sino siya? Describe niya. Natuwa ako, na-blessed ako sa sagot nila. Kasi yung mga sagot nila, si David po, yung hari. Si David po, yung nagsulat ng Book of Psalms. Si David po. No? Pero kung itatanong ko siya sa labas, itatanong ko siya sa hindi church, sino si David? Isasagot nila David and Goliath. Yun lang yung alam nila. Ayun lang yung alam nila. Pero nakaka-bless kasi nakikita natin na dito sa church nag-grow din yung isa't isa. No? So dito kay David, anointed king. So, but went back to sheep. Kasi si David, young shepherd siya, bata pa lang siya, anointed na siya. Siguro around 10 years old or 11 years old si David, no? 11 years old si David, sinabihan na siya na, David, magiging hari ka ng Israel. Ay, shala, no? Magiging hari ka ng Israel. 10 years old ka pa lang, siguro nasa grade 5 ka, no? Anong grade ba yung 10? Grade 5, grade 6, no? So, sabihin ka magiging hari ka, o halimbawa, magiging mayor ka ng Quezon City. Ay, agad yung una nating, di ba? Expression, di ba? In reality, no? Ako, magiging mayor. Pero hindi yun tinake ni David as something na, hoy, magiging mayor ako, respetohin mo ako, no? Magiging king ako. Hindi siya naging ganun. Kasi kahit na merong sinasabi kay David, no? Ayan, makikita natin dyan. Yan. Ate Pedro, ayan. So, kahit merong sinasabi kay David, instead na koronahan siya agad, hindi. Sinabihan lang siya na magiging king siya, pero anong ginawa niya? Nag-alaga pa rin siya ng mga tupa, no? Nandun pa rin siya, nagde-deliver pa rin siya ng mga pagkain sa mga brothers niya na nakikipaglaban sa digmaan. So, tingnan natin dito sa buhay ni King David. Tingnan niyo, 10 years old pa lang siya, sinabihan na siya na magiging next king. Pero 30 years old pa lang siya, naging king. Sobrang tagal. Anong nangyari doon sa ilang years in gap? Pero, nung naging king na siya, 40 years siyang naging king. Amen? So makikita natin dyan na ordinary lang yung sinabi. Kaya ako natatakot ako kapag may sinabi, magiging ganito ka. Amen. Pero iniisip ko na, oh my God, yung responsibilidad. Parang may gusto akong plano. Parang alam mo yun, meron kang plano. Pero pag sinabihan ka lang, oh my God. Parang nakakatakot. Pero si King David, tinanggap niya. At hindi nagbago yung buhay niya. Nandun pa rin siya, bilang 10 years old, tumulong pa rin siya, alagaan niya pa rin yung sheep, patuloy pa rin siya sa buhay. So parang ordinary, no? Pero God is already shaping his heart and character. No? Kahit yung simpleng pag-aalaga niya ng tupa, kahit yung simpleng pagde-deliver niya ng mga pagkain dun sa nakikipagdigmaan, sinishape na ni Kristo ang puso niya, ang kanyang pag-uugali sa pagiging future king ng Israel. So, anong sinasabi natin dito? So, being anointed didn't immediately look like advancement. Hindi porkat sinabi sa yung yayaman ka, on the spot yayaman ka. Hindi naman po pwedeng ganon. Hindi ibig sabihin na, pasado ka sa exam, pasado ka sa periodical exam, pasado na ako, natulog ka na, hindi ka na nag-aral. Anong sinape ni Kristo sa buhay mo? Wala. No? Kapag sinabi, pasado ka na, amen. Amen, mag-aral ka. No? Ayun yung isi-shape ni Kristo sa'yo. Hindi ibig sabihin na sasabihin sa'yo, ikaw magiging ganto ka, bukas ganto ka na agad. Hindi ganon. No, hindi ganon nag-work. Kasi nakikita natin on how God moves to Joseph's life. No? Ang masakit pa doon, tinrider siya ng kapatid niya. Pero, at the end of his life, no, doon na sa towards sa buhay niya,
naging second in command siya. At the same time, dito kay David, sinabihan siya, pero patuloy pa rin siya sa buhay niya hanggang ang plano sa kanya ay maging hari. So in that ordinary space, David learned humility, courage, and faithfulness. Ayun yung mga mahahalagang skills para maging hari. Ayun yung hinuhulman ni Kristo sa buhay ni David. So, God's new thing was growing in hiddenness. Meaning to say, yan. So, again, God is already working. So, don't mistake God's silence for absent. Uulitin ko, don't mistake God's silence for absence. Hindi ibig sabihin na hindi mo maramdaman si Kristo sa buhay mo ay wala na siya. Hindi ibig sabihin na hindi mo maramdaman si Kristo sa buhay mo ay pinabayaan ka na niya. Kasi, all the more, kung hindi mo siya nararamdaman, may ginagawa siya sa buhay mong something bigger, something greater. Amen? So, He is preparing you in wilderness, not just delivering you from it. No? Amen? So, ayun yung God is already working. So, yung past na let go na natin, no? Para merong mailagay sa buhay natin. Pangalawa, merong ginagawa si Kristo sa buhay natin. Tingnan natin yung pangatlo. No? Your next might come from the most unexpected place. Kasi di ba ang title ng sharing ko ngayon, baka nakakalimutan nyo kasi naantok na kayo, no? Ang title ng aking sharing ay What's Next? So, yung next nyo might come from the most unexpected place. Baka yung susunod na mangyari sa buhay nyo, baka mangyari siya. Unexpected. Meron akong friend, pumasa siya sa board exam. Nasaan siya? Nasa CR nagpupo. Nasa CR siya, nagpupo siya, hindi nagfa-Facebook siya. Pagtingin niya, puro congratulations. No, so, unexpected place, nasa CR siya nung nakapasa siya sa board exam. No? So, ang daming mga positive na pwedeng mangyari sa buhay natin na sobrang unexpected. No? So, ayan. So, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. No? In the wasteland. Sige. So, ayan na tayo sa panghuli. No? Pero hindi pa ako matatapos. Kala nyo aga pa. So, God speaks, He's transformed the impossible. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Kristo, transform the impossible and bring hope to desolate places. Magbigay ng pag-asa dun sa mga sobrang nalulugmok na lugar, nalulugmok na community, at create purpose where none seemed impossible. No, so ibig sabihin nito, 'di ba? Ayun yung mga alam nating prayers, no, naririnig natin, no? Oh, thank you Lord for moving the mountains. Yes, minove ni God yung mountains. Totoo 'yon. Ano pang mga ginawa niyang miracles? Ay, wala kayo. Ano pang ginawang miracles ni Kristo? Healing, no? Healing. Wala akong kausap. Ayan. So, meron una dito, He didn't build a road. He parted the sea. Pakita natin yung example natin dyan. For the information po, isi-share ko lang, in real life po, teacher po ang trabaho ko, kaya ganito ako magsalita. Okay? So, ayan po. So, babalik tayo dito. So, He didn't build a road. He parted the sea. So, anong nangyari dito sa mga Israelites? No, nandun kasi sila sa hinahabol sila ng mga army ng Pharaoh. No, kasi pina-persecute na sila eh. Hinahabol yung mga Israelites. Tapos, nandun sila sa lugar na ito, dagat na to, ito na yung Red Sea. Hindi, parang sabi na, oh my gosh, ano na to? Ano yun? Dead end na to. No, dead end na to kasi mahabol sila, papatayin sila, kukulangin sila. No, at ito yung nakaka-amaze kay Lord. Kasi instead na, pwede namang gawin ni Lord, gawan mo siya ng tulay. Pero hindi tulay ang ginawa ni Lord. Pinart niya yung sea. No? Kasi may purpose si Lord. Kung gumawa ng tulay, hindi syempre makakadaan yun doon yung army. No? So pinart niya yung sea para makadaan ito. Sino yung leader dyan? Very good. Alam. Sige, +10. Okay, no? So dito, no? Si Moses, no? Parted. Hindi, si Moses lang yung instrument, pero si God ang gumawa ng miracle na yan. No? So dito, wala silang way forward and backward.
No, nandun din tayo sa buhay natin na meron tayong caught off guard moment. No, di ba? May caught off guard moment tayo. Ito pa nga, example. Sorry po ha sa ating mga older generations kasi ang example ko ay yung mga makakarelate ang ating kids. So, ang example ko, caught off guard moment. Oh my God, nakita ako ni ate may kasama. No? So, anong gagawin mo? Magsisinungaling ka ba o sasabihin ang totoo? No? Tapos, oh my God, tapos nakita pala talaga ako next week. No? Joke lang. Tapos, so, nandun ka sa caught off guard moment. No? So, oh my God, Lord, anong gagawin ko? Kapag nandun tayo sa moment, si Lord ang may plano sa buhay natin. No? So, yung road, no? Grabe yung plano ni Lord kasi yun yung imposible. Sino ba? Sinong makakaisip na yung si hahatiin? Maliban sa napanood natin siya sa Moana. No? Eh ganyan sa Moana. Sa Moana lang yun nangyayari. No? So anong sinasabi dito? Na hindi tayo mapunta sa sitwasyon na kapag wala na tayong daan paalis, wala na. Wala na eh. Wala nang option para sa buhay ko eh. Ganito lang talaga ako. Anong magagawa ko? Hindi natin hahayaang maging ganun yung isip natin, yung ganung mindset natin. Kasi si Lord, kaya niyang gumawa ng miracles. Hindi niya tayo hahayaan na hanggang dun lang tayo. No, kapag iniisip natin, wala na, ito lang kaya ko, kailangan ko pa bang ipilit? Hindi. Ini-stretch tayo ni Lord. Pero, hayaan natin si Lord, i-stretch tayo. Kasi aanhin natin yung plano ni Lord kung hindi din natin tatanggapin. No? Parang kanina, hindi natin matatanggap kung ano yung next. Kung isasara natin, kung nandun tayo sa was. No? So, dito, ang sinasabi lang dyan, sa example na yan, dyan sa ginawa ni God, sa mga Israelites, God doesn't always take logical route. Ibig sabihin, kung iniisip mo, mag-aaral akong mabuti, after ko mag-aral, magtatrabaho ako, o magiging ganito lang ako, and mag-aasawang papamilya, mamamatay. Hindi ganun yung plano ni Lord sa'yo. Gusto ni Lord, ikot-ikutin yung buhay mo, pakinabangan ka, makilala nila si Kristo gamit ang buhay mo. Yun yung gagawin mo. Kasi hindi simple si Lord. Hindi logical route ang buhay, ang step ni Lord sa buhay natin. No? Tapos, He makes supernatural way where there is no way. You made the way. No? So, supernatural way. No? Kami nung kapatid ko nandyan. Kapatid ko pala yan. so, kami nung kapatid ko, nakatira kami sa probinsya, na akala ko lang, yun lang yung buhay. No? Doon lang ako, magiging working student ako. My gosh, ang plot twist ni Lord. Ipinakilala niya ako sa iba ko bang kapatid, napakarami pala. No? Yung plot twist ni Lord, no? Parang dito pinakilala niya ako at mas nakilala ko pa siya, si Kristo. No, kasi nandun lang ako yun lang yung buhay namin ng kapatid ko na yun lang buhay, susunod sa mama, magdadasal kapag may periodical exam na, kapag high score, okay, thank you, bye-bye. No, ganun lang yung buhay ko. Hihingi ko kay Lord, nagsisimba ako, hingi ko kay Lord yung gusto ko, tapos nagsusorry ako sa kasalanan ko, akala ko yun na yun. Lord, sorry, kumuha ako ng white rabbit. Lord, sorry, kumupit ako sa sukli kay mama. Tapos, in exchange, Lord, magpapakabait ako, sana high score ako sa math. No? Akala ko ganun lang yung buhay. Akala ko doon na mag-e-end yung relationship kay Kristo. Hindi pala. Kasi meron siyang supernatural way sa buhay ko. Who would have expect na mag-share ako dito ngayon? so dito, what looked like an end became a new beginning. Kung akala natin yun na yung ending, ayun pala yung simula. Surprise! No? Ayun pala yung gagawin ni Lord sa buhay natin. Ang sarap magmahal kay Kristo. Siyempre, hindi lang puro ganyan yung story ng buhay ko. Meron din akong phase na 2 years hindi naniwala sa Kanya. At sobrang bigat ng buhay na yun. Yun yung before ko pa makilala ang Emerge. No? So dito tayo sa next, no, na kung paano pinakita ni Kristo ang kabutihan sa pinaka-unexpected na place. No? He didn't feed Israel. No? At page. He didn't feed Israel in a city. He fed them in a desert. No? So, anong sunod na nangyari? Hindi nakatakas na yung mga Israelites. No? At nung hahabulin na sila ng army, syempre,
tinanggal na yung parted sea, nagano na, so nalunod yung mga army, so nakatakas sila. Anong nangyari at Erica, no? Nandun sila, napunta sila sa desert. Ano ba yung desert? Ayun ba yung mga pagkaing matamis? Ano ba yan? Desert pala yun, okay? Napaka-corny. No? So, nandun sila sa desert. So, ang desert, ayun yung puro, ano makikita natin doon? Camel. Ano pa? Puro sand. Buhangin yung in-expect kong sagot nila sand. No? So, puro buhangin yung nandun. So, paano makakakuha ng pagkain doon? Tumatakbo na nga sila, tumatakas na sila. No? As Israelites journeyed through the barren of wilderness after escaping Egypt, they faced hunger. Gutom sila, hindi nila alam saan sila kukuha ng pagkain. Siyempre, nasa desert, sabi nyo, nasa sand. No? Nasa sand sila. No? So, walang farm, walang market, no? Walang city. Pero grabe si Lord. Grabe si Lord mag-move ng miracle sa buhay nila. God sustained them in the driest place imaginable. Next po. Okay, no? So, makikita natin dyan, grabe yung kabutihan ni Kristo. Every morning, binibigyan sila ng mana. No? Di yan yung mana sa Mobile Legends, ha? Yan yung mana na bread from heaven. No? Mana bread from heaven appeared on the ground. Kaya may nakakain sila. And quail came in the evening. Meron silang nakakain. Grabe si Lord. So, God doesn't wait for conditions to be ideal before He provides. Hindi naghihintay si Lord ng tamang kondisyon, tamang pagkakataon bago siya magbigay. Kasi nagbibigay ng biyaya si Kristo sa sobrang unexpected way. Simula nung naging Christian ako, parang na-amaze ako kapag sinasama kasi ako nila PSEV, nila Ate Tessa sa mga yung malalaking worship, yung malaking pinapa-experience sa akin yung gano'n, sinasama nila ako. Pag napupunta ako doon, nakikita ko yung mga Kristiyano, bakit parang ang yayaman nilang lahat? Ayun agad yung una kong tanong, bakit parang ang yayaman nila lahat? Pero ang totoo dyan, meron doon scholar, meron doon, no? So, meron silang iba't ibang story na parang bakit ang mga Kristiyano, no, nung Katoliko pa ako, dati ka akong Katoliko by the way, so nung Katoliko, ang Christian mayayaman. Kasi walang stress sa puso nila. Hindi na nila iniisip, ay wala akong pera. Instead, iniisip na, thank you Lord, magkakapera ako. They speak life. Yun pala yun. Instead na kunot-kunot na yung noo sa kaka-stress kung saan maghanap ng pera, pauutangin pala ako ni Ate Beige mamaya. so parang, alam nyo yun, in reality of life, meron at merong magpo-provide sa'yo. No? So makikita natin dito, God doesn't wait for conditions to be ideal before He provides. In fact, God often chooses the most unlikely places to show His provision. Amen? So God is not limited by condition or location. Di porkat nasaan ka, hindi porkat anong sitwasyon mo, ayoko kasi sasabihin ni Lord, ako si Lord. Ayoko muna magbigay ng blessing kasi wrong timing. Hindi ganon si Lord. Kung kailangan mo, ibibigay ni Lord yun sa'yo. Amen? So God transforms what barren into blessing. No? So, next. So, when your life feels dry, empty and insignificant, hindi mo na alam anong purpose mo, wala ka ng kaibigan, alone forever, sad girl, sad boy, gaming ka, no? Remember that that's often where God begins His most powerful work. Amen? Ulitin ko. When your life feels dry, empty and insignificant, remember, that's often where God begins His most powerful work. Amen? I remember last year, as in 2024, ganitong panahon, May to June. Hindi, June to July. Nakapasa ako sa board exam May. Last year to, 1 year lang. Tapos grabe yung plot twist ni Lord. After a year, nagsishare na ako dito. Last year, May to June, resign ako sa work. Kasi grabe, parang, yan yung ganyan yung exact feeling ko. Oh my God, ang dami kong utang, Lord. Hindi ko alam saan ako magbabayad. No? Sobrang,
Yun din yung sinabi ko kanina na hindi ko alam anong susunod na gagawin after pumasa sa board exam. So, tapos nag-resign ako. Parang feel ko burden na ako. Oh my God, naiiyak na lang ako talaga. Tapos, everyday siguro nakaka-20 ako na schools na pinagpapasahan ng resume ko. Ganon. Hindi ko sinasabi kay Ate at Pisab kasi gusto ko ako lang. Like, hindi ko naman hinahayaan yung plano ni Lord. Pero sabi ko, Lord, ayoko na silang i-burden pa. Ayoko nang hanapan nila ako. Gusto ko na meron ako ibibigay na good news na lang. Yun yung pinagpipray ko sa sarili ko at that moment. Pero grabe yun. Pero meron naman pa unti-unti sinasabi ko, ate, wala pa akong work. Ito, nagiging pabigat na ako. Ganon yung feeling ko at that moment. Tapos nag-resign ako. Tumanggap ako sa isang job, isang school. Maganda naman yung school. Nakapagturo na ako ng 2 weeks. Pero wala pa rin akong pinipirmahang contract. So ano yun? Nagtuturo lang ako. Ano yun? Illegal, no? Para lang akong NPA doon. Nagtuturo lang. Grabe si Lord. Anong ginagawa ko? Nag-ML ako dyan. Nag-ML ako dyan. Kung saan kayo ngayon. Nag-ML ako dyan. Tumawag sa phone. Pinatayan ko pa ang kapal. Pinatay ko yung tawag. Si Kristo na yung tumatawag. Grabe yun. Nag-ML pa rin ako, you have been slain. O nung na-slain, sinagot ko. No? So nung sinagot ko yung tawag, ayun na yung kung nasaan ako nag-work ngayon. So, parang, grabe. Sabi ko pa, Lord, sabi ko, ay sorry po, may work na ako. Sinabi ko pa doon sa interview, ay ang kapal talaga ng blessings na yan. So parang, ganun yung sinagot ko. Tapos, pinatay ko. Maya-maya, parang hindi ma-put at peace yung puso ko. Kahit naglalaro ako ng ML, lalaro ako, hindi talaga ma-put at peace yung puso ko. Tinext ko. Ako, sorry, can you call again? Sabi ko, can you call again? I may take it into consideration. Tapos tumawag ulit yung HR. Pero kung ibang school yun, di na yung tatawag ulit. Diba? Di na yung tatawag ulit. Sabi mo, no. Tapos text ka ngayon. Kung ako HR, di ko na yun papansinin. Pero, plano na ni Lord yun sa akin. Yun, dun ko masasabing plano ni Lord kasi tumawag siya ulit. Tapos pinaliwanag, sabi niya, akala ko ba may work ka na? Gawin ko na yung HR. Pero in English, of course. Tapos sabi ko, hindi pa official. Baka itatry ko na lang. Tapos, sinabi ko yun kay ate lang muna. Sabi ni ate, kaya mo ba dyan? Kasi malaking school talaga yun. At syempre, ito lang ako. So, hindi ganon yung gusto ni Lord sa'yo na isipin na ito ka lang. Kasi kahit feeling mong ganyan ka lang, ready ka. Ready tayo sa blessings na hinanda niya sa buhay natin. No, so, tuloy-tuloy na yung application ko at praise God, nandun ako ngayon. No, doon ako nag-work ngayon. No, so parang, paano ko nasabi na nag-grow ako sa work na yun? Kasi sobrang minahal ko pa si Kristo sa trabaho ko. Mas nagkakaroon ako ng opportunity ngayon na i-share siya sa mga estudyante ko. No, parang ganun. So, makikita natin sobrang unexpected ni Kristo mag-move sa buhay natin. And ako rin, kami dito sa Emerge, no, we are always excited to hear a testimony from you on how God moved in your life in very unexpected way. Amen? So dito, yan. So, what's next? No? Oh, what's next? Hindi na natin alam. Alam na natin. Ayun yung Isaiah chapter 43. Anong susunod? No? Forget former things. Do not dwell on the past. And see, I am doing a new thing. Makikita natin dyan. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So makikita natin, ano ba yung mga revelation sa what's next na yan? Dami nating questions. Lord, anong susunod sa buhay ko? Parang pakiramdam ko, ganito lang ako talaga, ganito lang ba ako tatanda? Hindi na ba ako? Diba? Alam natin na parang kinukompare na natin yung sarili natin sa ibang tao. Kasi hindi natin alam kung ano. Pero pinapaalala ng word ni Jesus ngayong Sunday na magtiwala tayo sa Kanya all the more. Kasi ang daming naghirap, ang daming nahirapan doon sa Old Testament. Pero grabe siya gumawa ng miracle sa buhay.
No? So, dito tayo sa revelations for what's next. Na ito na yung mga pabaon ni Kristo sa atin ngayong Sunday. Una, God's next is not always immediate, but it is always intentional. Hindi siya on the spot. Pero kapag dadating siya sa'yo, yun yung pinaka-intimate way para iparamdam sa'yo ni Kristo na meron siyang ginagawa sa buhay natin. No? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there's a time for everything and a season for every activity under the heaven. Kaya yun yung tanong palagi, ano ng season sa buhay natin? Thank you Lord for another season. Thank you Lord for another doors and opening opportunities. No? Kasi katulad ni Joseph, meron siyang dreams of leadership and his journey, hindi siya on the spot na naging second in command. Nagkaroon muna siya ng betrayal and pain. Ito ang question. Bakit? Kailangan ba natin makaramdam ng ganun para maging ano? Hindi. No? Ang sinasabi lang ng Biblia sa buhay natin, kung siya napagtagumpayan yun, what more tayo na nakatira na tayo ngayon sa buhay ng grace? Amen? So, every delay is divine preparation. Kapag nade-delay tayo, hindi yun malilate. Hindi tayo naiiwan sa karera. Buhay ay di karera. Joke lang. Sumayaw ng bini bigla. No, so, every delay is divine preparation. Next, the unknown is God's opportunity. The unknown is God's opportunity to grow your faith. Yung hindi natin alam, yung hindi natin nararamdaman, ayun yung opportunity. Instead na questionin natin, instead na wag tayong maniwala sa Kanya, gamitin na lang natin yung opportunity para ibabad yung sarili natin sa paniniwala. Amen? So, sa Hebrews chapter 1 verse 8, it was by faith that Abraham obeyed. Anong story ni Abraham? Hoy! Sorry, ganyan ako sa klase pag may nakikitang nagaganon. Hoy! So, it was by faith that Abraham obeyed. Ano bang ginawa ni Abraham na bakit kailangan niya magkaroon ng faith? Ano bang pinapagawa sa kanya? Yung kanyang anak, isakripisyo daw. So, by faith, no? So, sinasabi dito, tinuloy niya pa rin gawin kahit hindi niya alam kung para saan, kung anong purpose. I-offer niya raw yung kanyang anak. No? At ginawa niya yon hindi sa pagko-question, ginawa niya yon kasi meron siyang faith. Hindi niya alam anong purpose ni Lord, pero ginawa niya. So God doesn't always provide plan B. Hindi nagbibigay ng plan B si Lord sa atin. Siya ang gumagawa ng plan B. Amen? At most of the time, akala natin, Lord, wala na akong plan B. Oh my gosh. Pero, He provides enough para mapagtagumpayan natin ang plan A. Si Kristo na ang maggagawa ng kung anong himala sa plan A natin. Hindi na natin kailangan ng plan B. Amen? Amen. So your next is connected to your obedience now. Ay, so kailangan pa na namin sumunod ng sumunod? Lord, ano ba yan? Dami naman pinapagawa. Diba? Ang dami mong reklamo, pero si Kristo nagreklamo ba siya? Di ba? Hindi. So, grabe yung paggagawa ng message, ang bigat. Kasi at the end of the day, mararamdaman mo lang yung kabutihan ni Kristo sa buhay mo na sobrang ang daming kailangan ipagpasalamat. Amen? So dito, sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Amen? So makikita natin dyan, when Peter obeyed. Si Peter, anong dating trabaho ni Peter? Siya ay fisherman, no? Mangingisda siya. When Peter obeyed and dropped his net, he didn't know it would lead him to becoming a disciple. Grabe din yung plot twist ni Kristo sa buhay niya. Mangingisda lang siya, pero biglang naging apostle na siya. No? And miracle worker, church leader. So, katulad ni Peter, parang feeling natin ganito lang, ito na ata yung magiging trabaho mo. Pero hindi. Yung next ni Kristo sa buhay natin, magsisimula kapag nag-answer tayo ng simple na yes. Uy, nakaka-pressure. Hashtag nakaka-pressure.
So, the key to your next opens when you fully say yes. Alam nyo ba, nung sinusulat ko to, oh my God, parang ayoko tong i-share. Parang ayoko to i-share kasi feeling ko back to you, Erica. Ganun na. So, the key to your next opens when you fully say yes to God. Pinaka-example, nag-yes ang ating children's church kahit natatakot sila dito sa harap. Yay! We are so blessed na sila yung, grabe, wala kaming ibang naramdaman ni Teacher Jean, nila Ate Arlene, Ate Tessa, Pisay, proud. Grabe, kinikilig yung puso namin kanina habang pinapanood sila kahit na feeling nila nagkakamali sila. Hindi naman nagmamatter yun eh. Kasi ang mahalaga, nagpe-praise and worship tayo. No? Si Kristo ang makakapagpagaling sa inyo. No? Si Kristo ang makakapagpagaling sa inyo gumitara, mag-drums, no? At hindi na lang pang intro si Ipeo. No? Eventually, siya na yung maging tagapagmana ni Ate Arlene. No? Who knows, no? God moves in mysterious ways. No? So, grabe. Sobrang nabibless tayo kung anong next sa EGC Band. No? And we are so much grateful and blessed sa skills na binigay ni Kristo kay Ate Beige. Kasi ako, teacher ako, pero hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya. Diba? So parang, grabe. No? Grabe si Kristo mag-move. And we are excited kung paano pa i-expand ni Kristo yung ating community, yung ating simbahan, yung ating pamilya. Amen? So, lastly, God's next is always greater than our now. No? God's next is always greater than our now. Mas malaki yung plano kaysa sa plano natin ngayon. No? Diba? Very, very basic. Hindi naman siya very basic, pero ito yung pambansang scripture kapag nakaka-graduate or may something successful na nangyari sa buhay. For I know I have plans for you, says the Lord. Diba? Jeremiah chapter 29 verse 11. No? Ayan agad yung pag may nangyari sa buhay na successful, no? Yes, may plano si Lord. Tsaka palang mararamdaman yung plano kapag nandyan. Wala namang joke lang, nagalit pala. No? So, makikita natin dito, yung mga Israelites, hindi nila nakita yung promised land. Pero, nandun pa rin yung promise. The promise still stood. So, if it's not good yet, God's not done yet. Ulitin ko, if it is not good yet, God is not done yet. Amen? So, your now is not your final chapter. Yung now natin, hindi yan yung final chapter. Kung feeling natin na ito na yon, hindi pa. Grabe pa. Kahit hanggang tumanda tayo, kung pakiramdam natin, ito na tayo, hindi. Meron pa rin ini-stretch si Kristo sa buhay natin. No? So, what's next is not just a question. Amen? Hindi lang siya simpleng tanong na, ano nang susunod, Lord? Na-stuck na ako dito. It is an invitation to trust deeper. No? Trust deeper, believe bigger, and walk forward with God. So I will leave you with the question, what's next in you? Amen? Amen. So let us pray. Naiwan pa yung prayer ko sa taas. Ayan. So let us pray. Lord, thank you, Lord Jesus. Let us all stand. Lord, thank you, Lord Jesus, that you have plans in our lives, Lord Jesus. All we have to do is to trust in your plans in our life, Lord Jesus. Thank you, Lord, na we are here in this Sunday church, Lord Jesus, because we are destined to be here, Lord Jesus. We are destined, Lord Jesus, to hear this word from you, Lord Jesus. Thank you, Lord, that you complete our lives, Lord Jesus. You are preparing us for something bigger, for something next, Lord Jesus, in our lives, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, that we believe and put our 100% life in you, Lord Jesus. Of whatever your plans, Lord Jesus, thank you, Lord Jesus, that we are called, Lord Jesus, to serve, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord.
we are looking forward, Lord Jesus, sa mga miracles mo sa buhay namin. We are looking forward to the news in the most unexpected way in our lives, Lord Jesus. We are lifting you up, Lord Jesus, kung ano yung was sa buhay namin, Lord Jesus, kung ano yung mga past namin, Lord Jesus, itinataas na namin sa iyo, Lord Jesus, at handa na kami, Lord Jesus, na tanggapin kung ano ang meron ka sa buhay namin, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, dahil itong Sunday na ito, Lord Jesus, ay another Sunday, Lord Jesus, na uuwi kami ng busog, Lord Jesus, hindi lang, Lord Jesus, sa tiyan namin, Lord, kundi, Lord, busog kami sa pagmamahal, Lord Jesus, at sa wisdom na galing sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala kung gaano kakabuti sa buhay namin, Lord Jesus. Maraming salamat sa pagpapaalala na hindi kami nag-iisa, sa pagpapaalala, Lord Jesus, na worth it kami, Lord Jesus, na ito yung worth ng buhay namin dahil anak mo kami, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus, na nakilala ka namin sa ngayong season ng buhay namin, Lord, na hindi ka na namin makakalimutan, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord Jesus. Patuloy naming pinanghahawakan, Lord Jesus, ang lahat, Lord Jesus, na nakasulat sa iyong Biblia, Lord Jesus. Mas matututo kami, Lord, at mas malalalim yung aming pagmamahal at relationship sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus, sa iyo, Lord Jesus, ang aming pagpapala, Lord, ang aming praise, Lord Jesus, and worship you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen.